At sino po may dalang regalo? Ayan, so sa mga pumunta po at sa ating mga dalawang invite, ayan. Salamat sa inyong pagpunta. Nawa ay magpalay ka ng Panginoon. So ako naniniwala kasi ako sa mga taong mga na-encounter ko. It's not a coincidence. At hindi rin coincidence na napunta sa lugar na ito. Do you believe that the Lord always planned your destination? Naniniwala ba kayo na behind of our life, there is higher being, no? Na nagbibigay lagi sa atin ng patnubay para tayo mapaayos ng buhay. Do you agree with that? If I were you, I will give you an example about the life of Joseph. Kung kailan niyo po si Joseph, the dreamer. Isang tao lang, isang kabataan lang naman na punong-puno ng pangarap. Itong tao. At yung kanyang pangarap, sinishare niya lang sa kanyang mga kapatid. At sa kanyang pag-share ng kanyang pangarap, doon pa siya napasama. It's a dream lang naman yung sinasabi niya. But those dreams na binigay sa kanya ng Panginoon, nung kanya sinare, doon pa lalo napahamak yung buhay niya. You know the story of Joseph, di ba? Joseph was 16 years old or 15 years old na siya nagkaroon ng pangitan sa Panginoon as tinry niya i-share sa kanyang mga kapatid. At sa kanyang pag-share ay na-misinterpret yung kanyang dreams na feeling nila is Joseph become a superior one day. So to make long story short, nainggit yung kanyang mga kapatid sa kanya. Anong nangyari? Ibinenta siya sa mga kalakal, sa mga Ishmaelites going to Egypt. Can you imagine, sino po rito may kapatid at talagang po nagbenta ng kapatid? Meron ba rito? Wala, di ba? Even sa mga, wala siguro. Meron ba kakilala na nagbenta ng kapatid, di ba? Parang it's the very worst case scenario sa pamilya na ibenta mo ang mga kapatid. But nangyari po sa buhay ni Joseph. Si Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid na punong-puno lang naman ng pangarap. Na punong-puno lang naman ng isang magandang kinabukasan. Pero, ano nangyari sa kanya? Naging alin po sa Egypt, dumanas po siya ng iba't ibang pagsubok. Naparatangan po siya ng isang krimen na hindi naman niya ginawa. Di ba? Kaya kung tinignan mo the whole scenario, parang sa typical person, nangangarap lang naman gumagawa ng paraan para lang maging maayos yung buhay. Tapos, sila pa yung napapahamak. Pero you know what? Hindi, kasi minsan tayo, no? Pag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, parang, ang ginagawa kasi natin, tinatapos mo na yung story ng buhay mo doon. Which is, God is the director of our life. Sabi nga doon sa ending ni Joseph, sabi niya, God allow evil to happen in my life because that is the will of God. Can you imagine how come an evil becomes the will of God to the life of Joseph? After 14 years or 16 years, the dream of Joseph became a reality. So parang, ang tinuturo dito, di ba? Pag meron tayong gustong gawin sa buhay natin na binigyan ng Panginoon, totoo lang, kailangan natin maunawaan, may kapalit yun. Amen ba? May kapalit. May kailangan gawin. May responsibilidad, may pagbabago ng pag-iisip, at may pagtitiis. Kung ikaw ay nananalig ka sa Panginoon at you continue to hold on to the Lord in spite of those situations, at the end of the day, the Lord will put you into a pedestal. Just like Joseph. Dumating yung success ni Joseph sa buhay niya nung naging handa na po siya. Kailan siya naging handa? Nung dinaanan niya yun, nabenta siya ng kanyang mga kapatid, naparatangan siyang nang-rape, di ba? Ang dami dinaanan. Mga hurt and pain moment. Pero yun po yung naghanda kay Joseph para po siya ay pagpalain ng Panginoon. So, yun mga kapatid, yung isa sa mga lagi natin patandaan sa ating buhay o tayo man ay may mga challenges that time will come. Makatapos yun yung mga bagay na yan. At the end of that tunnel, there is light. Why? Because God is the God of hope.
Kaya sa mga oras pong ito, gusto ko pong ibahagi ko sa inyo itong Christmas season mensahe natin na tumutukoy sa kabutihan ng Panginoon. Nakaraan po at sinare ko sa inyo about the nearness of God. Christmas speak about the nearness of God. Hindi naman talaga malayo ang Diyos sa atin. Tayo lang nagsasabing God is really far from us. In fact, ang Diyos nga, di ba, from eternal to temporal, pumunta po siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word becomes flesh. Sabi ng Bible, John chapter 1, verse 14. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan, na hindi naiintindihan ng tao, pumunta sa mundo nito at nakihalubilo sa atin. So, pinapakita lang doon, na pagdating ng Panginoong Hesus, ay sinasabi nila na ang Diyos ay malapit sa atin. Ngayon po ay aking pong buksan ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15 at hayaan pong ibahagi ko sa inyo ulit ang isang napakagandang bersikulo sa Biblia na kung saan magpapaalala sa atin kung gaano ba kabuti ang Diyos sa ating buhay. Na as we celebrate this Christmas season, we will be reminded that this season is not for us but for our Lord Jesus Christ. Na maalala po natin, mapaalahan po tayo na ang pag-celebrate po ng Christmas ay hindi para sa atin, kundi para sa ating Panginoong Jesus. So 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Parang may ingay na sa likod Ayan. So ano po sabi doon? 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sige. Thanks be to God for His, ano daw sabi niya? Indescribable gift. Sino po dito nung bata kayo na merong regalo na hindi niyo po malimutan? May nagregalo sa inyo either na magulang po ninyo or something sa eskwelahan na hindi niyo po malimutan. Meron po maalala? Ako po, meron po akong isang regalo na hindi ko makalimutan nung grade 3 ako. Isang damit at 2 pamada. Yun po kasi yung uso regalo. Yun po yung uso po namin nilalagay sa buhok noon, pamada. Sino po nakakaroon ng pamada? Ay, yung mga batang 90s yata, di na ito nakaka-relate niya, di ba? Kasi mga gas bin na ginagamit nyo di ba? Sa amin talaga yung pamada para mantika po yun. Para tulog na mantika na nilalagay sa buhok. Ayan. So, di ko makalimutan yung damit na yun, tsaka yung 2 pamada na yun. Kasi, yun po yung uso-uso sa amin na may damit kang bago, tapos, pag Pasko, lalabas kayo, nakapamada kayo. Diba? Hindi ko lubos maisip na nangyari sa akin yun. So marami tayong mga bagay na natanggap sa ating buhay. Every Christmas season, hindi po nawawala ang pagbibigay, which is in the form of regalo. Mamaya po, yan, mamumudmud tayo ng mga regalo. Yan, meron po tayong mga nakanang regalo. Kasi ba, sinisimbolize na natin na kung ang Panginoon nga ay nagbigay sa atin ng kanyang buhay, those gifts also is a symbolize or symbolismo ng ating pagiging generous sa bawat isa. Dahil nga pinagpala ng Panginoon ng buhay, therefore, as an act of our generosity, let us also bless one another. Maybe sa inyo, may mga binili specific sa taong yan, but those gifts na yon is a representative sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. But you know what, mga kapatid? Meron talaga isang regalo na dapat nating matanggap na ibinigay ng Diyos sa atin. Isang regalo na kung saan inilaan niya para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng tao. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo yung title ng mensahe natin na Unwrapping God's Greatest Gift, Embracing the Indescribable Gift that Changes Everything. Sino po ito yung
talagang nakatanggap na regalo na hindi mo talaga nakakalimutan? Na talagang grabe, first time nung natanggap mo yung regalo, para bang yun na yung pinakamasaya mong araw sa buhay mo. Di ba? Pag tayo nagbibigay ng regalo, pag tayo nakatanggap ng regalo, ano yung unang natin nararamdaman? Masaya, di ba? Pero you know what? Itong regalo, nais ng Diyos ang matanggap mo. Hindi lang ito regalo, kundi regalo pa na pwedeng magbago ng iyong buhay. Isang regalo na kung saan pagbabago ng buhay na pagpapalain ka ng Panginoon. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo sa mga oras po ito as our message for this Christmas. Sige po, manalangin muna tayo. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras pong ito. Salamat po sa aking mga kababayan na nandito, Lord, sa lugar pong ito. I pray, Lord, sa ilang pagpunta. Kayo po patuloy po na magpala sa kanilang mga buhay. Ma-receive nila, Panginoon, ang gift na mula po sa iyo. Bless their life, Lord God. Empower them, Lord. Ano man yung mga pinagdadaan nila, mga problema, Lord God, yung mga pressure sa buhay, Panginoon, kayo po yung aming Diyos sa mga pangyayahan. Kayo po yung source ng aming kalakasan, Lord God. Kasiyahan, kayo po yung source ng aming pag-asa, Lord God. Bless, Lord God, ang aking mga kababayan, ang aking mga kapatid, na nandoon, Lord God, yung kanilang pagsusumamo, na magsumikap, Lord God, na makilala ka, at patuloy, Lord God, na magawa ka, Lord God. Salamat po sa mensaheng ito, na mag-reminder po sa amin, with regards, Lord God, sa season, for this season, that is Christmas, na kayo po yung mataas sa inyong mga buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. So kung ating po titignan yung ating binasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, ito po yung pinaka-ending na Apostol Pablo sa kanyang sulat. In fact, the central theme of 2 Corinthians chapter 9 verse 15 is about the incomparable gift of God to the believers. Kung babasahin niyo po yung chapter 8 and 9, si Apostle Paul po ay tinutukoy niya po rito yung generosity dapat ng bawat believers. No, dapat pag ikaw anak ng Diyos, dapat isa sa meron ka dapat na kumbaga na naging katangian na ikaw ay nagiging giver ka na. Nagiging generous. Kasi bakit? Pinagpala ka na kasi ng Panginoon. So, ibig sabihin, ikaw ngayon ay nagiging daluyan ka ng pagpapala. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. He emphasized that the gift of Christ is so profound and extraordinary that cannot be fully articulated or measured by human capacity. Na merong isang regalo na binigay ng Diyos na hindi maunawaan, hindi masukat ng tao, regalo dito. Ito yung regalo kung saan maghahatid sa atin doon sa presensya ng Panginoon. So God gave us indescribable gift. Ang tatay ko po noon, meron talaga ako isang regalo na hindi ko makalimutan sa tatay ko. Nung binili niya ako ng laruan na yung remote control. Yung kasi yung gustong-gusto ko noon. Kaya pag may mga, sa kapitbahay namin, may mga nagpapatakbo sila ng mga remote control noon, ng mga jeep, mga sakyan, grabe, ingit na ingit ako sa kanila. At one day, sabi ng tatay, wali ka na, punta tayo sa mga laruan. Binili niya po. Maliit lang po yun. Siguro, nandun lang yung kaya ng kanyang ano. Pero masaya na ako noon. Pero itong ibibigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos na gift sa atin. Sabi ng Bible, indescribable. Sabi mo nga, indescribable. Hindi pwedeng maunawan or maipaliwanag. So, God's indescribable gift can be received by anyone. This is the good news. Itong undescribable gift na bigay ng Diyos, the good news is, pwede kong matanggap ng bawat isa. Ang tanong ko po sa inyo, are you willing to receive it? Ha? Itong sinasabi ng Bible na undescribable gift na galing sa Diyos, na galing sa langit, can receive by anyone. Pero ang tanong, are you willing to receive this kind of gift? The question is, how can we embrace or receive
this gift that changes everything. Ang tanong is, paano natin ngayon tatanggapin ang gift na ito na galing sa Panginoon? So, I share to you the 4 R. So, 4 lang po na R. Okay? The 4 R will lead us into understanding how we receive and embrace this indescribable gift of God sa buhay natin. We need to receive this gift. Amen? Kailangan matanggap natin ito. Kasi bakit? Bigay ito ng Diyos sa atin. Kailangan ito mapasa atin. Dahil sa lahat ng regalo na gagawin ng sanlibutan ito, ito yung regalo na hindi kayang pantayan ni numan. At nais ng Diyos na ma-receive natin ito. Amen po ba? 4 na bagay po para ma-receive po natin itong gift na to na ibinigay ng Diyos sa sanlibutan o para sa atin. Number 1 is, we need to recognize the gift. Para ma-receive mo yung gift, we need to recognize the gift. Ano ba sabihin ng recognize? Kailangan ano? Kailangan maintindihan mo muna. Maunawaan mo. Ito pala yung regalo ng Diyos sa akin. So, how can you receive a gift if you don't even recognize it? Sino po nitong tinuruan kayo pumunta sa isang lugar tapos hindi mo na-recognize yung mga sign? Anong nangyari? Buti na si Jackie nakapunta dito sa church natin. Jackie, ako nagturo ng lugar. Di ba? Na-recognize ko ba yung mga pinicturean ko? Di ba? Salamat sa Diyos, nandito ka, di ba? Hindi ka napunta doon sa kabila, di ba? Salamat sa buhay ng Panginoon, sa buhay ni Jackie. Thank you for pagpunta, Jackie. Palayan ka ng Panginoon. Di ba? If we fail to recognize things in our life, ano nangyayari sa atin? Napapalayo tayo lalo sa ating pupuntahan. Di ba? Nag-drive ako. Usually, di sa Korea, talagang high-tech sila, talagang kailangan attentive ka doon sa GPS. Kailangan alam mong basahin yung GPS. Kailangan na-recognize mo kung anong lane ka na, pa-exit ka na ba, kung ilang meter ka na. Anong una ko talaga, nakakaligaw-ligaw po ako dito. But as I learned to recognize those ways, those signs, those warnings, mas napapadali po yung travel ko from one place to another. Ngayon po sa biyaya ng Panginoon, with the leaders, pag na-ocular visit po kami, bumabayad po kami ng 4 na oras, 8 oras, balikan po yun. So, sa biyaya po ng Panginoon, nakakapag-drive po rin sa Korea. Why? Because natutunan ko pong ma-recognize na yung daan. Kasi sa Pilipinas kasi, iba yung style sa Pilipinas. Sa Pilipinas, showboat ka na lang, may mga sumisingat sa likod mo, sa gilid mo, di ba? May bigla na lang kumakas sa harapan mo. Sa Korea, hindi. Hindi mo pwedeng gawin yun. Mare-report ka dito, kailangan kung nasaan ka, doon ka lang. So, napaka-strict. So, the same, ang regalo ng Panginoon sa buhay natin, kailangan natin ma-recognize. Ano sinasabi sa John chapter 3, verse 16? Ano sabi doon? For God so loved the world that He gave. Kaya na binigay yung kanyang anak. Ha? He gave His only begotten Son. So to those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Ang tanong ko sa inyo, did you recognize Jesus Christ as a gift for you? Or Jesus Christ is just an religious image for you? Magkaiba po yun. If you recognize that Jesus Christ is a gift of God for you, in order for you to be saved, magkakaroon ka ng kaligtasan sa Panginoon. But if you recognize Jesus as a symbolism of a religion, mamimislead po tayo. Because God gave Jesus Christ for our life. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So recognizing the gift of Jesus involves acknowledging His sacrifice, grace, love, and surpasses understanding. Para pala ma-recognize mo yung gift na ito, kailangan alam natin kung ano yung sinakripisyo ni Jesus para mabigyan lang tayo ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang pagmamahal sa atin, we need to
recognize those things. It means accepting His salvation, understanding our need for redemption, living in gratitude for His indescribable gift. This recognition transforms our life as we respond with worship, service, sharing the gift with others. Ito yung dapat natin nakikita sa biyaya ng Diyos sa atin. But we need salvation. All of us need salvation. We need to recognize that in our life. Kasi bakit? Whether we like it or not, sooner or later, babalik tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? That's the summary of our life. Ano sabi ni Solomon? Ano sabi ni Solomon? Sabi niya ganyan, at the end of the day, there is a command that need man to obey. That is, to obey the Lord. Because time will come, all of us will come into His judgment. Lahat kayo mga kapatid, haharap tayo at haharap tayo sa harapan ng Diyos. So, paano ko tinanong ka, did you recognize my gift to you, my son, my daughters? Sabihin mo, ano yung gift na yun? So we need to recognize the gift of God sa ating buhay. This gift is undeserved. This gift is eternal. And this gift is Jesus Himself. Maraming mga Pilipino, even sa Pilipinas, they celebrate Christmas for their own happiness. Hindi man nila na-recognize ang kahalagahan ng Christmas sa buhay nila. Nagkaroon ng bagong damit, bagong sapatos, everything may bago na. But they even recognize their Savior and Lord sa buhay nila. It's time for you to recognize this gift of God sa buhay natin. Baka ito na yung solusyon ng ating buhay, mga kapatid. Baka ito na yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Baka ito yung magbibigay sa atin ng assurance sa ating buhay once you recognize and accept the gift of God sa buhay natin. So, to those who are willing to recognize this gift, simple na po gagawin natin. Just open your heart and recognize how God's love you. Amen po ba? Buksan mo ang puso mo, tawagin mo ang Panginoong Jesus, sabihin mo kung, at tingnan natin, i-reflect mo kung gaano kamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. At ang kanyang pagmamahal ay hindi po yung nagbabago. His love is unfailing. Hindi po siya nababago ng ating sitwasyon, ng mundong ito, hindi po nababago ng mundong ito ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal, sabi ni Apostle Paul, who can separate us from the love of Christ? Kahirapan, di ba? Persecution, tagbuto, no one can separate us from the love of Christ. So if you recognize this gift of God for you, which is Jesus Christ Himself, it means you will recognize how God's love you and generously bless you. Kung yan pa lang, mga kapatid, pinangahawakan mo na at pininiwalaan mo na, mararamdaman mo kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Kung yan pa lang, totoo na sa puso mo, totoo na sa buhay mo, diyan pa lang, sabi ko sa iyo, panalo na tayo. The gift that you have. And yung mga sumusunod na gift is just a bonus na lang yan sa gift na binigay sa iyo ng Panginoon. So, yun yung una po, para matanggap po natin itong indescribable gift na binigay ng Panginoon, we need to recognize the gift, which is the Lord Jesus Christ Himself. Pangalawa po, after you recognize it, of course, na-recognize mo na, oy, si Lord pala, si Jesus pala talaga ang kailangan ko sa aking buhay. He is my Lord and Savior. The next thing you do is to receive that gift. Tanggapin ang gift na yan. In Ephesians chapter 2, verse 8, sabi doon, ano po sabi doon? For it's by grace, sabi niya ganyan,
You have been saved. Through faith, it is a gift of God. Even po yung ating pananampalataya ay hindi nagmula sa atin. Hindi nagmula sa kakayahan ng isang tao na karamihan na kundi nagsimula ito sa Diyos sa kanyang biyaya. At ito ay isang regalo. Alam niyo ba ibig sabihin ng regalo? The word gift in the Bible, if you try to get that in the Greek word, from the word charisma. Di ba, meron tayong word minsan na napaka-charismatic ng tao na yan. But gift is the word charisma. From the word charis, it means it's a grace. Ibig sabihin po, hindi ka karapat-dapat, binigyan ka. Hindi ang karapat-dapat, pero pinagkalooban ka. Ang tawag dyan ay gift or grace. Totoo yun. Lahat po tayo dito. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, no one righteous in the sight of God. Romans chapter 3 verse 23 said, ano sabi doon? For all are short to the glory of God. Lahat po tayo ay tapos sa standard ng Panginoon. All of us. That's why God gave us the grace. Amen po ba? Hindi mo kaya, pero ang Diyos mismo ang nagbigay na sa'yo. Hindi tayo karapat-dapat na pagpalain ng Diyos. Kasi nga bakit? Tayo ay makasalanan sa kanyang harapan. Pero pinagpalahan na tayo. Ang tawag dyan, favor, or the grace, or the charisma. Kaya kailangan talaga ma-recognize natin yung grace na yan, yung gift na yan, and ma-receive po natin. Receiving the gift means humbly accepting God's grace through faith in the Lord Jesus Christ. It is not earned by works, but freely given out of God's love, according to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. This gift transforms our lives, granting forgiveness, eternal life, and our new identity in Christ. So this gift received by faith, not by works. Hindi ka nagiging mabuting tao para pagpalain ka ng Panginoon. Kundi dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Klaro po yun. Wala po tayong dapat i-effort na maging mabuti kang tao para pagpalain ka ng Diyos. No! It is in the faith in our Lord Jesus Christ. At yung faith na yon sa Panginoon Jesus ay biyaya yun ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat we need to accept that with full humility. With full obedience. So it requires humility to accept. We cannot earn it. Receiving the gift, hindi lang po tayo pagpapalain ng Panginoon, pero ito yung pinakamaganda. Magkaroon po tayo ng life transformation. Ano po yung life transformation? Ano po yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17? Alam niyo po, nung nasa Pilipinas pa ako, may mga kaibigan ako talaga na minsan binabalikan-balikan sila. After 5 years, may mga minimit ko sila after 7 years. Ano pansin ko ba sa aking mga kaibigan na yun? Kung ano yung problema nila, last meeting namin 5 years ago, yun pa rin yung nagiging problema nila na sinishare sa akin last 5 years. Taka ako, sabi ko, ano pare, talagang ano eh, ang hirap talaga ng buhay namin. Sabi ko, parang narinig ko na yung 5 years ago. Ano ibig sabihin? Itong kaibigan ko, wala siyang ginawang solusyon. Wala siyang pagbabago ng buhay na ginawa para i-address niya kung ano yung sitwasyon niya. He still remain on that place. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magbago tayo ng buhay. Magbago tayo ng pananaw. God has a solution for us. May solusyon ang Diyos para sa atin. Kaya nga, ibinigay niya yung gift na yan as a solution sa buhay natin. Pero,
maraming mga tao, hindi na recognize ang gift na yan at hindi nila natanggap. But now, this Christmas season, it is also a reminder for us that this Christmas season is a gift by God to us. Just recognize it and receive it with full humility. Kaya dapat matuto tayong makinig sa salita ng Panginoon at magtiwala tayo sa salvation, sa kaligtasan na una ibinigay niya po sa atin. So we need to receive that gift after we recognize it with full humility. Ano pa yung pangatlo? Para ma-receive daw po natin or mapasa atin yung indescribable gift, una, we need to recognize it. Pangalawa, we need to receive it. And the last is rejoicing in the gift. Maging masaya tayo sa regalo ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4. Ang sabi doon, rejoice in the Lord always. Most of the psychologists said that one important thing na kailangan doon ng isang tao ay dapat lagi siyang masaya. Basic need of humanity. Kasi bakit? Merong mayayaman, hindi sila masaya eh. Tama ba ako? Nakakala ba kayo ng mayaman, mas maraming pera sa atin, triple pa kayamanan, pero malungkot sila? So it means, kasiyahan ay wala talaga sa kayamanan. Meron naman dyan mga doktor, they are professionally success sa kanilang mga career. Pero malungkot sila. Di ba? Katanong ko sa inyo, saan lang talaga natin makukuha ang totoong kapayapaan? Kanina lang. Kay Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, rejoice always in the Lord. Why we need to rejoice always in the Lord? Because God is our source. God is the God of peace. Siya yung buhay natin. Kung marirecognize mo lang na ang Diyos talaga ang buhay natin, magkakaroon ka ng totoong kagalakan. Problema sa atin, we don't even recognize how the Lord bless us sa buhay natin. That we try to look those kasiyahan sa mga ibang mga bagay. Maybe temporarily, magiging masaya ka. Tayo po sa Korea, masaya tayo, hindi tayo sa Korea. Unless po yung ating mga kababayan na mga asawa ko ng mga Koreans, of course, talaga taga rito na kayo. Pero kami po, sooner or later, babalik po kami sa Pilipinas. At pabalik po namin ng Pilipinas, ewan ko lang magiging masaya pa kami sa ligaw, hindi naman, di ba? Masaya pa rin tayo, di ba? Di ba? Amen ba? Masaya pa rin tayo. Kasi bakit? Ang ating kasiyahan na ay hindi nakabatay kung ano yung meron tayo, kundi nakabatay na sa ating Diyos. May niwala ba ka na ang pagpapala ay wala sa lugar? Do you agree in your heart, by your faith, that blessing is not in the place? Ang pagpapala po na sa Diyos. Remember Isaac? If you know the story of Isaac, allow me to share to your buhay ni Isaac. During the time sa Isaac, siya ay nasa Canaan. At sa Canaan kasi may time doon nagkakaroon ng matinding init. So nagkakaroon ng drought. At ang kanilang hanap buhay ng panahon na yun ay pag-aalaga at pagtatanim ng mga halaman. Combine po yun. Pag meron sila itinanim, may kakainin yung kanilang mga alaga. Eh, dumating yung tagtuyot. Ibig sabihin, walang ulan. So, ano mangyayari sa negosyo? Mamamatay ang negosyo. Tama. Di ba? Parang nagbibenta ng ref sa North Pole. Bili po kayo ng ref, di ba? Bili po kayo ng ice cream, di ba? Malabo yun, di ba? Ganyan nangyari kay Isaac. And Isaac, aware na yung kabilang country, Egypt, is puno ng tubig. So, kumbaga, business-wise, mas kikita ko ng malaki doon. So, he tried to travel now going to Egypt. But you know what? The Lord spoke to him. Isaac, remain in this place. Kaya sabi niya sa akin, Lord, wala na kayo mayroon ng tubig. Remain in this place. And I will show you kung saan ka banda pwede magkukay ng tubig.
You know what? Isaac obeyed the Lord. At tinuro ng Panginoon kung saan siya pwedeng maghukay ng tubig. At siya po ay nakakuha po ng tubig sa magitan po ng balon. And the Bible tells us, during the famine, Isaac blessed by God. So, ibig sabihin, yung sitwasyon ay hindi problema. Di ba? Kundi yung ating relasyon sa Diyos. Because God can do miracle even in your very difficult situation. Makapangyarihan natin Diyos. So we need to rejoice the gift that we have. Amen ba? Baka mamaya iba sa inyo, walang regalo dito. Okay lang. Ha? Unahan ko na kayo. Biro lang. We rejoice this Christmas season. Why? Because we receive the indescribable gift that comes from the Lord. Ito yung regalo ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Rejoicing in the gift of Jesus Christ involved celebrating His love, grace, and sacrifice. It means experiencing joy and gratitude for the salvation, peace, and hope He provides. This rejoicing is a response to God's generosity, leading to praise, worship, and a deeper relationship in Him. Kaya kailangan matanggap talaga natin yung indescribable gift na yan na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag nating palagpasin, mga kapatid. We need to recognize it, we need to receive it, and we need to rejoice on it. And the last is, after na mag-rejoice tayo, after na ma-recognize natin, after na ma-receive natin, after na mag-rejoice tayo, and the last is, we need to reflect the gift. In Matthew chapter 5 verse 4 it says, sabi doon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi, after you receive the gift of God, ipakita mo ngayon kung ano yung natanggap mong regalo. May nabasa po akong commentator, sabi niya ngayon, in Asian, if you give a person, Asian tayo, di ba? At binuksan mo daw agad yung regalo sa harapan niya, it's a little bit rude. Para bang, grabe ka naman, hindi ka na nakapaghintay talaga. Parang gano'n yung dating sa atin. Atat? Ano yung atat? Di ba? Sa regalo, di ba? Kaya ginagawa, di ba? Inuuwi yung gift sa bahay na bubuksan. At doon na-i-scam. Hindi ko lang. Di ba? Di ba naman tayo, di ba? Uy, diba, parang uuwi na kasi bakit? Excited eh, may regalo. Pero kung gagawin mo sa western yan, na hindi mo agad bubuksan yung regalo sa harapan na nagbigay sa'yo, rude daw yun. So that's how those two kind of perception that they get of reflecting the gift, magkaiba. Eh kung nabigay sa'yo Amerikano, buksan mo agad. Di ba? Kung Pilipino, ibigay mo na sa bahay. At ito yung bigyan ng Diyos sa ating regalo. We need to reflect how beautiful that gift in our life. Ibig sabihin, reflecting the gift involves sharing love, grace we receive from God by living in His love. It means after you receive that gift, share that gift to others by extending your love to others. Na dapat nagiging maunawain ka na, nagiging mapagmahal ka na, nagiging mas maintindihin ka ng tao. Why? Because you are not reflecting the gift that God given you. You allow yourself to become a channel of blessing in a small way. Nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng volunteerism. Tumulong sa kapwa mo. Dati ayaw mo tumulong kasi nga feeling mo, kinukuhanan ng something, pinaghirapan mo dapat kayo tutulong. Ngayon hindi. Because you receive now the indescribable gift in your life, you are now extending that gift to others.
Para sinasabi mo lang, may regalo ako. Nagaling sa Diyos. At ang regalo ko na extend sa ibang tao. Sa magitan ng pagmamahal, pagtulong, pagkalinga sa akin. You become more compassionate to others. Shine the light of Christ. Kasi ngayon po yung gift na meron tayo. Shine the light of Christ implies living in a way that reflects the character, love, and truth of Jesus Christ in this world. Kaya nga ang tawag sa atin, Kristiyano. Amen? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? The follower of Christ. Tagasunod tayo ni Jesus. At sino ba si Jesus? Si Jesus ang dakilang regalo ng Diyos sa sanlibutan. Jesus Christ is not an icon of religious sect. He is real. So we need to share, reflect this gift na meron tayo. By, live honestly, kindness, with humility and love, and demonstrating the fruit of the Holy Spirit. So ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng paalaala sa Pasko nito. So paano natin ma-receive ang gift na ito? How we can receive this indescribable gift that God given us? Ano yung apat na bagay? We need to recognize it. We need to receive it. We need to rejoice on it and reflect on it. My question for you, mga kapatid, natanggap mo na ba ang dakilang regalo ng Diyos sa buhay mo? Masaya ka ba na ikaw ay biniya ng Panginoon ng regalo? So, the Paul words, Apostle Paul words in 2 Corinthians chapter 9 verse 15 remind us of the immeasurable value of God's gift in the life of our Lord Jesus Christ, through whom we receive grace, salvation, and eternal life. Our response to this indescribable gift should be one of gratitude, worship, and generosity. So may binigyan ka ng indescribable gift ng Panginoon, ng Diyos. Ano naman yung response mo dito? Of course, we need to worship and honor the Lord. Amen po ba? Hindi mamay, pag uwi nyo ng bahay, you can worship the Lord. You can come to on your knees and worship God personally. As we reflect this gift that inspire us to live with a heart full of thanksgiving, sharing His love to others, reflecting His light in all we do. The depth of God's generosity calls us to a life of gratefulness, service, acknowledging that everything we have is the result of this indescribable gift. Kaya kung ano man yung meron tayo ngayon, naintindihan mo lang kasi bakit? Na-receive ko kasi ang regalo ng Diyos sa buhay ko. And this kind of gift I want to share to others. So may this Christmas, mga kapatid, napakalahanan po tayo that this Christmas season, God gave us an indescribable gift. Amen? Ay manalangin. Hallelujah. Lord, we thank you for the gift that we have right now. Salamat po, Panginoon, dahil na-remind po kami na ito palang Christmas season na ito ay isang regalong ibinigay niyo po sa amin in the life of our Lord Jesus Christ. Right now, Panginoon, sa buhay po namin mga kapatid, nawa po ay patuloy nilang makita kung gaano mo sila pinagpala, kung gaano mo sila, Lord God, inibig at binigyan, Lord, ng regalo na walang kapantay. May this gift that you are sharing in your word, O God, ay matanggap po ng bawat isa at maramdaman nila ang pagmamahal mo. We thank you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Okay, praise the Lord. Sige po, ating palapan ng Panginoon. Hallelujah! Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Bago po yan, mabasahin ko po sa inyo ang ating scripture na matatagpuan sa Matthew chapter 2, verse 10 and 11. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw a child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented